Para kay Corina, ang pagtakas sa malupit na madrasta ay isang pangarap na tila imposibleng maabot. Kaya naman ang ialok ng pinsan niyang si Vita ang isang mapanganib na laro, ang magpalit sila ng katauhan hindi siya nag-atubili. Ang misyon, magpanggap na si Vita at pakasalan ng milyonaryong si Valentin Valderrama. Isang lalaking minsan lang nakita ni Vita at bunga lamang ng isang kasunduan. Isang simpleng plano para sa isang bagong buhay. Ngunit sa bawat haplos ni Valentin, sa bawat malalim na titig nito unti-unti, nalulusaw ang tapang ni Corina. Valentin was everything a woman could ever dream of. Protective, kind, and dangerously attractive. Habang papalapit ang araw ng kanilang kasal, mas lalong humihigpit ang lubid ng kasinungalingan sa kanyang leeg. Paano kung ang lalaking minahal niya ay ang lalaking ninanakaw lang niya mula sa kanyang pinsan? Kapag natuklasan ni Valentina ang babaeng pinangakuan niya ng habang buhay ay isang impostora, pag-ibig pa rin ba ang mangingibabaw o ang pait ng pagtataksil? Ang silid ni Vita ay amoy mamahaling lavender at sariwang rosas. Isang halimuyak na kayang bumili ng isang buwang sahod na isang ordinaryong manggagawa. Ngunit sa loob ng silid na yon, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Magkamukha tayo, Corina, walang makakahalata. Malamig ang boses ni Vita habang nakatingin sa sariling refleksyon sa salamin. Maingat hinahaplos ang sariling mukha bago bumaling sa pinsan. Pareho silang biniyayaan ng maputi at makinis na balat, matangos na ilong at mapupungay na matang tila may sariling kwento. Ang kaibahan lang si Vita nakasuot na isang silk robe na nagkakahalaga ng libo-libo. Samantalang si Corina nakasuot ng kupas na t-shirt at maong na may bakas pa ng sabon mula sa paglalaba. Pero Vita, kasal ang pinag-uusapan natin, hindi ito laro. Buhay mo nakataya dito? Kabado ang sagot ni Corina. Ramdam niya ang panginig ng kanyang mga kamay na pilit niyang tinatago sa likuran. Humarap si Vita sa kanya, bakas ang desperasyon at pait sa mga mata. Buhay ko? Corina, impyerno ang buhay ko dito sa poder ni Mommy. Akala ng lahat maswerte ako dahil nakatira ako sa mansyong to. Pero ang totoo, isa lang akong piraso ng chess sa laro niya. Gagamitin lang niya ako para maisalba ang bumabagsak nating mga kumpanya. Lumapit si Vita. Hinawakan ng mga kamay ni Corina. Ang mga palad ni Corina ay magaspang dahil sa trabaho, malayo sa malalambot na kamay ni Vita. Si Valentin Valderrama, hindi ko siya kilala, Corina. Isang beses ko lang siyang nakita nang mamanhikan sila at halos hindi ako makatingin sa kanya dahil sa takot. Balita ko, strikto siya, malamig, at walang puso pagdating sa negosyo. Paano ko mabubuhay kasama ng isang estranghero? Yun na nga, Vita. Estranghero siya. Paano kung malaman niyang impostor ang ihaharap sa kanya sa altar? Tanong ni Corina, ang boses ay puno ng pangamba. Tumawa ng mapait si Vita. Hindi niya ako tinitingnan, Corina. Ang tinitingnan niya ay ang merging ng Valderrama at Imperial Group. Para sa kanya, isa lang akong kontrata na kailangang pirmahan at yun ang pagkakataon natin. Hinila ni Vita si Corina sa harap ng malaking salamin. Pinagtabi niya ang kanilang mga mukha. Tingnan mo, kung aayusan kita, kung susuotan kita ng mga damit ko, sinong magsasabing hindi ikaw si Vita Imperial? Kahit si Mommy madalas tayo mapagpalit ng mga bata pa tayo. Pero ang madrasta mo, si Tita Brenda. Sa pagbanggit ng pangalang yon, humigpit ang hawak ni Vita sa kamay ni Corina. Si Brenda ang malupit na madrasta ni Vita at tiyahin ni Corina na nagpahirap sa kanya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Ginawa siyang katulong sa sarili nilang tahanan, pinagkaita ng pag-aaral at araw-araw pinalalamon ng masasakit na salita. Gusto mong makagante, di ba? Bulong ni Vita, parang isang tuksong nag-aalok ng mansanas. Kapag naging asawa ka ni Valentin, ikaw magiging Mrs. Valderrama, magiging reyna ka, ni hindi ka na madadapuan ng daliri ni Mommy, habang ako sasama ko kay Rico. Magtatago kami sa probinsya, mamumuhay ng payak pero malaya. Napakon tingin ni Corina sa sariling refleksyon. Nakita niyang isang babaeng pagod na sa buhay, isang babaeng uhaw sa pagmamahal at respeto. Ang alok ni Vita ay parang isang pinto na biglang bumukas sa gitna ng isang madilim na silid. Bakit ako, Vita? Bakit kailangan ako ang sumalo sa responsibilidad mo? Dahil alam kong matalino ka. Dahil alam ko kailangan mo rin ng kaligtasan kagaya ko at dahil ikaw lang ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko sa mundong to. Loaang niyakap ni Vita ang pinsan. Please, Corina, iligtas mo ko. Iligtas nating dalawang isa't isa. Hindi alam ni Corina kung saan siya kumuha ng lakas ng loob, pero sa sandaling yon ang takot ay napalitan ng isang mapanghas na determinasyon.
Kung ang pagpapanggap ang tanging paraan para makaalis sa impyernong kinalalagyan niya, gagawin niya. Sige, mahinang sabi ni Corina ngunit may pinalidad. Magpapanggap ako. Magiging si Vita Imperial ako. Hindi alam ni Corina na ang pagsang-ayon niyang yon na magiging mitsa ng isang sunog na hindi nang sisira sa kanyang mga plano kundi tutupok din sa kanyang puso. Dahil sa likod ng pangalang Valentin Valderrama ay isang lalaking higit pa sa inaakala niyang negosyanteng walang puso. Ang sumunod na 3 araw ay tila isang mabilis na montage ng pagpapahirap at pagpapakitang tao. Sa loob ng nakasara at nakalak na silid ni Vita, sumailalim si Corina sa isang crash course ng pagiging alta sosyedad. Hindi ganyan ang pag-upo, Corina. Saway ni Vita habang inihilang likod ng pinsan para lalong tumuwid. Dapat ay laging may espasyo sa pagitan ng likod mo at ng sandalan ng upuan. Parang may invisible na sinulid na humihila sa tuktok ng ulo mo pataas. Napabuntong hininga si Corina. Sumasakit ng kanyang likod at nangalay ng kanyang mga binti sa suot na 4 na pulgadang stilettos. Vita, para akong tuod na nilagyan ng gown, hindi ba pwedeng maging natural lang? Hindi natural ang buhay na papasukin mo. Seryosong sagot ni Vita. Ang mga Valderrama tinitingnan hanggang sa huling dulo ng kuko. Isang maling kumpas mo lang, pagtatawanan ka ng buong lipunan. Iniharap ni Vita sa kanyang isang makapal na folder. Kabisaduhin mo lahat yan. Pangalan ng mga business partners ni Valentin, ang paborito niyang alak, Scotch, neat, never with ice. At ang mga pangalan ng mga socialites na plastic sa akin pero kailangan ngitian mo. Gabi-gabi habang tulog na ang buong manson at tanging huni lang ng kuliglig ang naririnig, nag-e-ensayo si Corina. Kinakausap niyang salamin, ginagayang mapagmataas na tono ni Vita. Pinag-aralan niyang maglagay ng makeup sa parang hindi mukhang sobra kundi mukhang expensive. At tandaan mo, dagdag ni Vita habang nag-e-empake na ng ilang mahahalagang gamit sa isang maliit na backpack. Suplada ako. Huwag kang masyadong palangiti. Kung may magtanong sa'yo na hindi mo alam ang sagot, irapan mo lang sila o sabihin mo sumasakit ang ulo mo. It's the imperial way of avoiding trouble. Dumating ang gabi ng pagtakas. Ang ulan ay malakas na pumapatak sa bubong na tila nakikiramay sa tensyong nararamdaman ni Corina. Ito na ang pasaporte ko at ang ilang alahas na pwede mong isangla kung sakaling kailanganin mo ng cash na hindi dadaan sa credit cards. Bulong ni Vita. Sinuot na isang itim na hoodie. Salamat, Corina. Ibibigay ko sa iyong buhay na to. Gamitin mo ng tama. Isang mahigpit na yakap ang namagitan sa dalawa. Nang lumusot si Vita sa bintana at tuluyang nilamon ng dilim ng hardin, naramdaman ni Corina ang isang matinding lamig. Siya na lang ang tao sa silid, ngunit hindi na siya si Corina. Humiga siya sa malambot na kama ni Vita. Kamang dati siyang nagpapalit ng sapin pero kailanman hindi niya pwedeng upuan. Ngunit hindi siya nakatulog. Bawat kaluskos sa labas ng pinto, nagpapakaba sa kanya. Kinaumagahan, isang malakas na katok ang gumising sa kanyang diwa. Vita, gising na! Tanghali na! Gagating ang tutor mo ngayon para sa final fitting ng gown. Sigaw ng isang boses na nagpatayo ng balahibo ni Corina. Si Tita Brenda, ang kanyang malupit na tiyahin. Dali-daling nagayos si Corina. Sinot niyang salamin ni Vita at ang mamahaling silk robe. Binuksan niyang pinto na may bahagyang pag-aalinlangan. Pumasok si Brenda, dala ang nakasanay nitong aura ng pagmamataas. Tinignan nito si Corina mula ulo hanggang paa. Bakit ganyan ang ayos mo? Mukha kang puyat. At nasa ng katulong mong pinsan? Kanina ko pa tinatawag si Corina pero hindi sumasagot sa kusina. Ang babaitang yun talaga napakatamad. Committed ang puso ni Corina. Gusto niyang sumigaw na, ako to, tita. Ang pinahihirapan ninyo, pero pinigil niyang sarili. Inirapan niya ang tiyahin gaya ng turo ni Vita. Baka lumayas na. Hayaan mo siya, mommy. Napaka-vibe killer ng mukha nun dito sa bahay. Sabi ni Corina sa tonong mataray. Sandaling natigilan si Brenda, tila ninibago sa talas ng pananalita ng anak. Ngunit agad din tong umisi. Mabuti naman kung ganon. Mas mabuti pang mawala ng hampas tupang yon bago dumating si Valentin. Hindi ko gustong makita ng mga Valderrama na may kamag-anak tayong mukhang basahan. Naglakad palayo si Brenda habang nagrereklamo tungkol sa mga gawaing bahay. Naiwan si Corina na nakakuyom ang mga palad. Ang galit na nararamdaman niya ang nagpatatag sa kanyang loob. Huwag kang mag-alala, tita, sa isip niya.
Ang basahang tinutukoy ninyo ang siyang uupo sa trono ng mga Valderrama at sisiguraduhin kung hinding-hindi ninyo ko makikilala? Ngunit sa kabila ng tapang, isang malaking tanong ang bumabagabag sa kanya. Paano kung mapapangasawa niya ay hindi kasing daling utuin gaya ng kanyang tiyahin? Ang gabing yon ay sadyang ginawa para sa mga reyna. Ang buong mansyon ng mga imperial tila nagniningning sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ngunit para kay Corina, bawat liwanag ay tila isang spotlight na handang maglantad sa kanyang kasinungalingan. Ayusin mong tindig mo, Vita, bulong ni Brenda habang pababa sila sa grand staircase. Narito na mga Valderrama. Siguraduhin mong di mo ako mapapahiya. Humigpit ang hawak ni Corina sa kanyang clutch bag. Suot niya ang isang emerald green na cocktail dress na hapit sa kanyang katawan. Nagpapakita ng kurba na dati tago sa ilalim ng maluluwang niyang kamiseta bilang katulong. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo ang isang lalaki na tila sentro ng grabidad sa buong silid, si Valentin Valderrama. Hindi sapat ang mga litrato sa dyaryo para ilarawan ang taglay nitong kakisigan. Matangkad to, may mga balikat na tila kayang pasanin ang buong mundo at isang mukha na tila inukit mula sa pinakamahal na marmol. Ang kanyang mga mata madilim, matalas at tila nakakabutas ng kaluluwa ay nakatitig sa bawat baitang na tinatapak ni Corina. Valentin, iho, napatagal din nating di nagkita ha. Malambing na bati ni Brenda na tila isang maamong tupa sa harap ng milyonaryo. Tumango lang si Valentin, isang tipid na kilos na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos binaling niya ang kanyang pansin kay Corina. Lumapit siya at sa bawat hakbang nito tila nauubusan ng hangin ang baga ni Corina. Vita, pagbanggit nito sa kanyang pangalan. Ang boses nito ay baritono, malalim at may kakaibang timbre na nagpadaloy ng kuryente sa gulugod ni Corina. Valentin? Sagot ni Corina. Pinilit niyang maging matatag, gaya ng turo ni Vita. Iniangat niya ang kanyang baba at tiningnan to ng diretso sa mga mata. Salamat sa pagdating. Kinuha ni Valentin ang kanyang kamay. Inaasahan ni Corina ang isang formal na paghalik sa likod ng palad, ngunit hindi yon ang ginawa ng lalaki. Pinisil nito ng bahagya ang kanyang mga daliri. Tinitigan ang kanyang palad ng matagal. You've been busy, I see. Mahinang sabi ni Valentin, sapat para silang dalawa lang makarinig. Ang iyong mga kamay parang may mga bagong marka. Halos mapatalon ang puso ni Corina. Nalimutan niyang itago ang maliliit na paso sa kanyang daliri mula sa pagluluto sa kusina nung nakarang linggo. Ah, ito ba? Nag-try ako ng bagong hobby, pottery. Minsan hindi naiiwasan ng aksidente. Isang mabilis na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Valentin. Isang ngising di mo malaman kung natutuwa o nang uuyam. Pottery, interesting. Di ko akalaing isang gaya may mahilig sa pagdumi ng kamay. Inakay siya ni Valentin patungo sa dining hall. Sa bawat haplos ng palad nito sa ibaba ng kanyang likod, nararamdaman ni Corina ang init na nanunuot sa kanyang gown. Sa hapagkainan habang nag-uusap ang mga matatanda tungkol sa negosyo at pagsasanib ng mga kumpanya, nanatiling tahimik si Corina. Tinitiyak na tama ang bawat subo at bawat paghawak sa baso ng wine. Ngunit ramdam niya ang titig ni Valentin. Dito nakikinig sa sinasabi ni Brenda, nakatitig lang to sa kanya at tila binabasa ang bawat kumpas ng kanyang pilikmata. Tell me, Vita, biglang putol ni Valentin sa mahabang litanya ni Brenda. Nung huli tayong mag-usap sa mamanhikan, sinabi mong ayaw mong magkaroon ng mga anak dahil distraction lang sila sa social life mo. Ganun pa rin ba ang tingin mo? Napatigil ang lahat, maging si Brenda napatitig kay Corina, naghihintay ng sagot. Alam ni Corina na ito'y isang bitag. Si Vita sadyang makasarili, ngunit ang puso ni Corina ay iba. Ang mga tao nagbabago, Valentin. Mahinang sagot ni Corina. Siguro natanto ko ng isang tahanan ay hindi tunay na tahanan kung wala itong buhay at tawanan. Ang distraction depende sa kung paano mo titingnan ang halaga ng pagmamahal. Sandaling natahimik ang paligid. Ang matigas na ekspresyon sa mukha ni Valentin bahagyang lumambot. Pinalitan na isang matinding pagtataka. You really are different tonight. Bulong nito habang naglalakad sila pabalik sa sala pagkatapos ng hapunan. Mas totoo at mas mapanganib. Mapanganib? Kabadong tanong ni Corina. Yes, sagot ni Valentin habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Corina, sapat para maamoy niya ang bango ng mamahaling tabako at mint mula dito.
Dahil sa unang pagkakataon mula na magkakilala tayo, ngayon lang ako nagkaroon ng interes na kilalanin ka pa ng malalim. Nang umalis si Valentin ng gabing yon, naiwang tulala si Corina sa balkonahe. Nakuha niya ang atensyon ng lalaki, oo, pero yun din ang kinatatakot niya. Dahil habang mas lumalapit si Valentin, mas malaki ang pagkakataon na makita nito ang tunay na babae sa likod ng mukha ni Vita. At ang mas masakit, sa likod ng takot ni Corina ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila ayaw ng huminto. Isang tibok na hindi para sa plano, kundi para sa lalaking dapat ay kaaway niya. Ang mga sumunod na araw naging parang isang mabilis na whirlwind para kay Corina. Sa pagitan ng pagpili ng disenyo para sa mga invitation at ang pagtikim ng iba't ibang flavors ng wedding cake, tila wala na siyang oras para huminga. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang paghahanda sa kasal, kundi ang patuloy na pag-iwas sa mapanuring mata ni Tita Brenda. Vita, bakit di mo pa kinakausap ang florist? Gusto ko puro puting orchids ang nasa altar. Singhal ni Brenda habang naglalakad sa hallway. Inayos ko na po, Mommy, sagot ni Corina. Pilit na ginagaya ang bored na tono ni Vita. Sabi ko ayoko ng orchids, mas gusto ko ang peonies. Peonies? Napakamahal nun at mahirap hanapin sa panahong ito. Well, Mrs. Valderrama to be na ako, diba? I deserve what I want. Mataray na dugtong ni Corina bago mabilis na pumasok sa kanyang silid. Pagkasara ng pinto, napasandal siya at napahawak sa kanyang dibdib. Namamasa ang kanyang mga palad. Muntik na yun. Ngunit ang tunay na panganib ay dumating ng hapong yon. Isang lumang truck ng delivery ang huminto sa tapat ng manson. Isang lalaking may edad na ang bumaba, bit-bit ng mga sariwang gulay at prutas para sa kusina. Si Mang Simon, ang hardinero sa dating bahay ni Corina nang buhay pa ang kanyang ama at ang tanging tao na nagpakita sa kanya ng kabutihan nung siya ay bata pa. Corina, ikaw ba yan, Ining? Napatigil si Corina sa paglalakad sa garden. Nakasuot siya ng malaking sunglasses at isang sun hat, ngunit tila nakilala pa rin siya ng matanda sa paraan ng kanyang paglalakad. Mang Simon, bulong ni Corina. Gusto niyang tumakbo at yakapin ng matanda, ngunit naalala niya ang kanyang papel. Anong Corinang sinasabi mo, matanda? Singit ni Brenda na bigla sumulpot mula sa likuran. Si Vita ang kaharap mo. At bakit ka nandito sa harap? Doon ka sa likod, sa may service entrance? Nakamot ng ulo si Mang Simon. Bakas ang kalituhan sa mukha. Pasensya na po, senyorita. Akala ko lang po ay si Corina. Magkamukha po kasi sila ni Ma'am Vita ngayon, lalo na ang mga mata. Tumingin si Brenda kay Corina pagkatapos ay kay Mang Simon. Isang mapanganib na katahimikan ang namayani. Nagkakamali ka. Si Corina ay lumayas na. Magnanakaw ang batang yon. Kinuhang ilang alahas ko bago tumakas. Kaya wag mo nang babanggitin pang pangalan niya rito. Nanlumo ang puso ni Corina sa narinig na kasinungalingan ng tiyahin. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili pero kailangan niyang manahimik. Sorry po, senyorita. Paumanhin ni Mang Simon bago mabilis na umalis. Ngunit bago to tuluyang lumayo, nagtagpo ang mga mata nila ni Corina. May lungkot at pagdududa sa mata ng matanda na tila nagsasabing alam ko ang totoo. Dahil sa insidenteng yon, lalong naging paranoid si Brenda. Nang gabing yon, habang nag-aayos si Corina para sa isa pang dinner meeting kasama si Valentin, biglang pumasok si Brenda sa kanyang silid nang hindi kumakatok. Hubarin mo yan, utos ni Brenda. Ano? Gulat na tanong ni Corina. Ang damit mo, gusto kong makita ang balat mo sa likod. Napakapit si Corina sa kanyang robe. Bakit, Mommy? Nababaliw ka na ba? Si Corina may malaking nunal sa bandang kanang balikat. Naalala ko dahil madalas ko siyang saktan doon noon. Si Vita wala noon. Lumapit si Brenda, ang mga mata ay nanlilisik. Naisip ko lang masyadong mabilis ang pagbabago mo. Masyado naging mabait ang aura mo para kay Valentin. Hindi makagalaw si Corina. Ang kanang balikat niya meron ngang nunal. Isang maliit na marka na maglalantad sa kanya bilang impostora. Diyos ko, wag muna sana. Dasal niya sa isip habang dahan-dahang lumalapit ang kamay ni Brenda sa kanyang balikat. Eksaktong lapat ng kamay ni Brenda sa tela ng kanyang robe. Bumukas ang pinto. Is there a problem here? Malamig at otoritaryong boses ni Valentin ang pumuno sa silid. Nakatayo ito sa may pintuan. Formal na formal sa kanyang navy blue suit at madilim ang tingin kay Brenda. Valentin, iho, wala. Tinitingnan ko lang ang fitting ng damit ng anak ko.
Mabilis na pagdadahilan ni Brenda sabay bawi ng kamay. I believe privacy is important, even for a mother, sabi ni Valentin habang naglalakad palapit kay Corina. Nilagay nito ang kamay sa bewang ni Corina, isang protektibong kilos na nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Handa na ang sasakyan. We should go. Na makalabas sila ng silid at nasa loob na ng sasakyan, di agad nagsalita si Valentin ngunit nang nasa gitna na sila ng biyahe, hinawakan nito ang kamay ni Corina. You were trembling, pansin ni Valentin. Bakit ka natatakot sa sarili mong ina? Tumingin si Corina sa labas ng bintana, pinipigil ang luhang gustong kumawala. Minsan, ang mga taong dapat nagpoprotekta sa atin ang siyang unang nananakit sa atin. Valentin squeezed her hand. Mula ngayon walang mananakit sa'yo. Handa akong maging kalasag mo kahit laban pa sa sarili mong pamilya. Sa mga sandaling yon lalong naramdaman ni Corina ang bigat ng kanyang kasalanan. Valentin was becoming her hero and she was still a thief. Ninakaw ang puso nito sa ilalim ng maling pangalan. Dinala ni Valentin si Corina sa isang pribadong yate na nakadaong sa Manila Bay. Malayo sa ingay ng lungsod at sa mapanuring mata ni Brenda. Ang tanging naririnig ay ang banayad na haplos ng alon sa gilid ng sasakyang pandagat. Ang paligid na babalot ng maliliit na fairy lights at ang mesa ay nakahain para sa dalawa. Valentin, masyadong magarbo ito para sa isang ordinaryong dinner, puna ni Corina habang inaalalayan siya ng lalaki sa pag-upo. Nothing is ordinary when it comes to you, Vita, sagot ni Valentin. Ang boses ay parang pelus na humahaplos sa pandinig ni Corina. Habang kumakain, napansin ni Corina na di na tungkol sa negosyo ang tinatanong ni Valentin. Nung bata ka, mahilig ka raw sa mga bituin. Sinabi yun ng daddy mo sa akin bago siya pumanaw. Do you still remember their names? Napatigil si Corina. Si Vita hindi mahilig sa bituin. Mas mahilig to sa mga designer bags. Ngunit si Corina, nung buhay pa ang kanyang ama, madalas tumatambay sa bubong ng kanilang maliit na bahay para tignan ang kalangitan. Ang paborito ko ay ang Pleiades. Kusang lumabas sa mga salita sa bibig ni Corina. Ang Seven Sisters. Parang silang nagbabantay sa gabi para di tayo makaramdam ng takot. Ngumiti si Valentin, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Sinasabi nilang ang tunay na ugali ng isang tao lumalabas kapag gabi. Noon akala ko, wala kang pakialam sa mga bagay na walang presyo. I'm glad I was wrong. Pagkatapos kumain, tumayo sila sa deck ng yate. Ang hangin ay malamig, kaya naman kusang napayakap si Corina sa sarili. Di nagatubili si Valentin. Hinubad nito ang kanyang coat at isinampay sa mga balikat ni Corina. Ngunit sa pag-aayos ng coat, bahagyang nausog ang strap ng dress ni Corina. Ang kanang bahagi ng kanyang balikat ay nalantad, ang bahaging may maliit at maitim na nunal. Agad na naniga si Corina. Naalala niya ang tangkang pag-uusisa ni Brenda kanina. Kung makikita to ni Valentin at kung may record ang mga Valderrama tungkol sa pisikal na katangian ni Vita, tapos na ang lahat. May dumi ba sa balikat ko? Kabadong tanong ni Corina, sabay hila sa strap pataas. Hinawakan ni Valentin ang kanyang kamay. Pinipigilan siyang itago ang balat. Wait. Dahan-dahang inilapit ni Valentin ang kanyang daliri. Hinaplos niya ang maliit na nunal. Ang bawat haplos ay tila kuryenteng nagpapakilabot kay Corina. Brenda mentioned this earlier, bulong ni Valentin. Sabi niyang ibang babae raw may gantong marka. She was testing you. Napahinto ang paghinga ni Corina. Eto na, malalaman na niya. Tumingin si Valentin ng diretso sa kanyang mga mata. But she is a fool. Ang akala niya kilala ka niya dahil lang siya nagpalaki sa'yo, but I see the truth, Vita. This mark, it's like a constellation on your skin. Unique, beautiful. Something that belongs only to you, not to the image she wants you to project. Nagulat si Corina. Imbes pagdudahan siya, ginamit ni Valentin ang markang yon para patunayan ang paghanga nito sa kanya. Ang lalaking to hindi lang basta nahuhulog sa mukha ni Vita, nahuhulog to sa mga katangiang kay Corina lamang. Valentin, bakit? Bakit ang bait mo sa akin? Tanong ni Corina, ang boses na basag ng emosyon. Hindi akong babaeng inaakala mo. Marami akong pagkukulang, marami akong lihim. Hinawakan ni Valentin na magkabilang pisngi niya. Lahat tayo may lihim, sweetheart. Ang mahalaga nararamdaman ko ngayon. You make me want to be a better man. You make me want to forget about the contracts and just be with you. Dahan-dahan, inilapit ni Valentin ang kanyang mukha.
Naramdaman ni Corina ang init ng hininga nito hanggang sa maglapat ng kanilang mga labi. Ito'y isang halik na puno ng pangako at tamis. Ngunit para kay Corina ito rin ay may lasa ng pait. Dahil sa bawat sandaling minamahal siya ni Valentin, lalo nagiging mabigat ang kasinungalingang bitbit niya. Paano niya sasabihin sa lalaking ito na ang babaeng hinahalikan niya ay ang katulong na itinatago at kinamumuhian ng pamilyang imperial? Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, niyakap siya na mahigpit ni Valentin. "Huwag kang matakot, Vita. I will protect you from everyone, including your mother." Nagdadasal na lamang si Corina sa kanyang isip, "Huwag muna sana. Huwag mo muna ipakita sa kanya ang katotohanan dahil baka hindi ko kayanin kapag nawala siya sa akin." Ang tamis ng halik ni Valentin sa yate ay tila isang magandang panaginip na agad naglaho ng makapatak muli si Corina sa loob ng mansyon ng mga imperial. Ang katahimikan ng bahay tila may dalang babala. Pagpasok niya sa kanyang silid, napansin niya agad ang isang bagay na wala doon kanina. Isang simpleng puting sobre ang nakapatong sa kanyang unan. Walang pangalan ng nagpadala, walang selyo. Nanginginig ang mga kamay, binuksan to ni Corina. Sa loob may isang pirasong papel na may mga ginupit na letra mula sa lumang dyaryo. "Alam ko kung sino ka, impostora. ₱1,000,000 o malalaman ng iyong Prince Charming na ang pakakasalan niya ay isang hampas lupa. May 3 araw ka." Napaupo si Corina sa gilid ng kama, halos hindi makahinga. Sinong nakakaalam? Si Mang Simon ba? Pero di magagawa na matanda ang mang blackmail. Si Tita Brenda? Imposible, dahil kung alam na nitong totoo, tiyak kinaladkad na siya nito palabas ng mansyon. Isang taong pumasok sa isip niya, si Rico, ang kasintahan ni Vita. Siya lang tayong nakakaalam ng plano bukod sa kanila ng pinsan niya. Kinabukasan, naging balisa si Corina. Di siya makakain at halos tumalo ng puso niya sa bawat tunog ng kanyang telepono. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, dumating si Valentin nang hindi inaasahan. "You look pale, Vita." Puna ni Valentin habang nasa garden sila. "May nangyari ba?" "Wala. Kulang lang siguro sa tulog dahil sa dami na inaasikaso para sa wedding." Pagsasinungaling niya. Biglang hinawakan ni Valentin ang kanyang kamay at dinala siya sa isang sulok malayo sa mga tauhan. "Listen to me. Kung may nanggugulo sa'yo o kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. I have my ways of making problems disappear." Tumingin si Corina sa matitigas na panga ni Valentin. Alam niyang kaya nitong ayusin ang lahat, pero paano kung ang mismong problema ay ang katotohanan na niloloko niya ito? "Valentin, paano kung isang araw magising ka na lang at ma-realize mo na di pala akong babaeng inaakala mo? Paano kung di ako kasing perpekto ng iniisip mo?" Ngumiti ng bahaga si Valentin. Isang ngiting may halong pait. "I never ask for perfection, Vita. Ang hinahanap ko katapatan, at nitong mga huling araw naramdaman ko ang katapatan sa mga mata mo. Yun lang ang mahalaga sa akin." Ang salitang katapatan ay parang isang sampal kay Corina. Nang hapong yon, nagpa siya si Corinang magtungo sa lumang bodega sa likod ng mansyon, ang lugar kung saan sila madalas magkita ni Vita noon. Umaasa siya na makakahanap ng clue o baka sakaling bumalik ang pinsan niya. Ngunit pagdating niya doon, isang anino ang sumulpot mula sa dilim. "Nagustuhan mo ba ang liham ko, Corina?" Nanlaki ang mga mata ni Corina. Hindi yon si Rico. Ang lalaking nasa harap niya ay si Pablo, ang dating driver ni Vita na tinanggal sa trabaho dahil sa pagnanakaw. "Paulo, akala mo ba hindi ko kayo napansin ni Vita na nag-uusap sa garden bago siya nawala? Nakita ko ang pagtakas niya at nakita ko ang pagpasok mo sa silid niya." Ngisi ng lalaki. "Ngayon, nasa ng pera ko? Balita ko binigyan ka ni Valentin ng unlimited credit card. Gamitin mo yon o sisiguraduhin ko bukas na bukas sa kalsada ng tuloy mo." "Wala akong gaanong kalaking pera, Paolo. At di ko pwedeng gamitin ang card ni Valentin para sa ganito. Malalaman niya." Sigaw ni Corina. "Hindi ko na problema yon. 1,000,000, Corina. O baka gusto mo na ako mismong maghatid kay Valentin sa katotohanan?" Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakarinig sila ng mga yabag ng paa. Mabilis nagtago si Paolo sa dilim. "Vita, are you there?" Boses yun ni Valentin. Papasok to sa bodega. Halos tumigil ang mundo ni Corina. Kung makikita sila ni Valentin o kung maririnig nitong usapan, tapos na ang lahat. Sa desperasyon, humakbang siya palabas para harangin si Valentin bago pa to makalapit sa pinagtataguan ni Pablo. "Valentin, anong ginagawa mo rito?" Kabadong tanong ni Corina, pilit na pinapakalma ang sarili.
Tumingin si Valentin sa madilim na bahagi ng bodega bago ibaling ang tingin kay Corina. Ang kanyang mga matay naniningkit, tila may napapansin siyang kakaiba. Inahanap kita. Sabi ng maid nagpunta ka rito. Why? This place is filthy. Naghahanap lang ako ng mga lumang gamit ni Daddy. Gusto ko sanang may madala sa araw ng kasal. Palusot ni Corina. Hinawakan ni Valentin ang kanyang braso. Let's get out of here. This place gives me a bad feeling. Habang palabas sila, lumingon si Corina sa dilim. Alam niya nandun pa rin si Paulo naghihintay na parang isang buwaya. Ang 3 araw na palugit ay nagsimula na. Habang naglalakad sila palabas ng mansyon, hinalikan ni Valentin ang kanyang noo. Don't hide things from me, sweetheart. I can feel when you're troubled. Nagdadasal na lamang si Corina. Panginoon, wag muna sana. Wag muna ngayong gabi. Dahil hindi ko pa kayang mawalang init ng kanyang mga yakap. Naidasal na lamang niya. Di nakatulog si Corina ng gabing yon. Ang banta ni Paulo ay tila isang ticking time bomb sa kanyang ulo. 1,000,000. Saan siya kukuha ng ganon kalaking halaga nang di gumagawa ng ingay sa accounting ng mga Valderrama? Kinabukasan, dinala siya ni Valentin sa isang tahimik na rest house sa Tagaytay. Kailangan mong mag-relax, sabi nito habang nagmamaneho. Masyado kang tensyonado nitong mga nakarang araw. Isipin mo na lang na pre-honeymoon natin to. Ang rest house ay nakaharap sa Bulkang Taal. Ang simoy ng hangin malamig at amoy pine trees. Pagdating nila agad pinagtimpla ni Valentin si Corina ng mainit na tsokolate. Valentin, bakit ang sobra-sobra ng atensyon mo sa akin? Tanong ni Corina habang nakatanaw sa lawa. Nung mamanigan kayo, halos hindi mo ako tingnan. You were so cold. Tumabi sa kanya si Valentin at tumawak sa railings ng balkonahe. To be honest, I hated the idea of this marriage. Akala ko, isa ka lang spoiled brat na walang alam gawin kundi ubusin ang pera ng tatay mo. I was planning to marry you, give you an allowance, and live my life separately. Hinarap siya ni Valentin. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. But since that dinner a few days ago, everything changed. You became soft. Your voice, your touch, even the way you look at the sunset, parang ibang taong kaharap ko. At ang bagong ikaw ang nagustuhan ko. Naparunok si Corina. Ang bagong ikaw na tinutukoy nito ay ang tunay na siya. Nahuhulog si Valentin sa isang katulong, hindi sa isang heredera. Paano kung... Simula ni Corina. Ang boses ay nanginginig. Paano kung hindi ako yung babaeng nasa kontrata? Paano kung nagising ka isang araw at nalaman mong niloko ka lang ng tadhana? Inilapit ni Valentin ang kanyang muka sa muka ni Corina. Then I would be a fool for the truth, but a king for what I feel right now. Dahan-dahang dinikit ni Valentin ang kanyang noo sa noo ni Corina. Sa gitna ng katahimikan at lamig ng Tagaytay, ang init ng presensya ng lalaki ang tanging nagpapakalma sa kanya. Inabot ni Valentin ang kanyang batok at dahan-dahang ginawad ang isang halik. Ito'y isang hindi tulad ng halik sa yate. Ang halik na to mas malalim, mas mapang-angkin at mas puno ng pagnanasa. Sa bawat paglapat ng kanilang mga labi, parang gustong sumabog ng dibdib ni Corina. Nalilimutan niya ang blackmail ni Paulo, nalilimutan niya ang kalupitan ni Brenda at nalilimutan niya na siya ay isang impostora. Para sa mga sandaling yon, hindi siya si Vita, hindi rin siyang hamak na si Corina, siya ay isang babaeng nagmamahal at binamahal. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit, biglang tumunog ang telepono ni Corina na nasa loob ng kanyang bag sa lamesa. Sunod-sunod na vibrations. Napatigil sila. Ignore it. Bulong ni Valentin sa kanyang leeg. Baka si Mommy. Pagsisinungaling ni Corina. Pilit siyang kumawala sa yakap ni Valentin para tingnan ang phone. Gaya ng inaasahan, isang text message mula sa hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. 2 araw na lang, Corina. Nakikita ko kayo sa Tagaytay. Ang tamis nyo ha. Baka gusto mong isend kong video ng usapan natin sa bodega kay Valentin ngayon din. Nabitawan ni Corina ang kanyang phone. Namutla siya at halos manghina ang kanyang mga tuhod. Nakasunod sa kanila si Paulo. Alam nito ang bawat kilos nila. Who was it? Tanong ni Valentin. Ang boses ay puno ng pagdududa nang makita ang reaksyon ni Corina. Wala, wrong number lang. Mabilis na sagot ni Corina sabay tago ng phone sa kanyang likuran. Lumapit si Valentin, ang kanyang mga mata naniningkit. You are a bad liar, sweetheart. Kanina lang halos ibigay mo ng sarili mo sa akin. Ngayon tila ka nakakita ng multo. Is Brenda threatening you again?
Hindi, Valentin. Okay lang ako. Promise. Hinawakan ni Valentin ang kanyang panga at iniangat ang kanyang mukha. Remember what I said? I hate lies. More than anything in this world, katapatan ang pinahahalagahan ko. Don't make me doubt you. Tumango si Corina pero sa loob-loob niya, nadudurog siya. Ang halik na dapat ay simula ng kanilang malalim na ugnayan ay naging paalala ng kanyang sumpa. Kailangan matigil si Pablo, pero paano? Kung magbabayad siya habang buhay na siyang itatali ng lalaking ito sa takot. Kung sasabihin niya kay Valentin, mawawala ang lalaking nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Nang gabing yon, habang mahimbing na natutulog si Valentin sa kabilang silid, lumabas si Corina sa balkonahe at tinawagan ang numero ni Paulo. Magbabayad ako. Diretsong sabi ni Corina, ang boses ay puno ng puot. Pero kailangan natin magkita ng personal. Bukas ng gabi sa lumang tulay malapit sa mansyon. 1,000,000 kapalit ng lahat na ebidensyang meron ka. Good girl, tawa ni Paulo sa kabilang linya. Sabi ko na nga ba hindi mo kayang pakawala ng gintong isda na si Valderrama? Binaba ni Corina ang phone. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera, pero may isang plano siyang nabubuo sa isip. Isang planong maaaring maging metsa ng kanyang tuluyang pagbagsak o ng kanyang kalayaan. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga imperyal ay tila mas lalong bumibigat. Habang pilit na nag-iisip si Corina kung paanong kukuha ng 1,000,000 para kay Paulo, isang bagong bagyo ang bumubuo sa labas ng pintuan. Isang magarbo at pulang sports car ang huminto sa tapat ng gate. Buwabaro na isang lalaking halos kasing edad ni Valentin. May mapangahas na porma at isang iting tila laging may itinatagong kalokohan. Vita, darling, I'm back! Sigaw nito hawang walang pasintabi. Pumasok sa loob ng sala. Nagkataon namang naroon si Valentin, kausap si Tita Brenda tungkol sa mga huling detalye ng catering. Sabay-sabay silang napalingon sa bagong dating. Marco? Gulat na bulalas ni Brenda. Ano ginagawa mo rito? Akala ko nasa Singapore ka pa. I couldn't miss the wedding of the century, Tita. Sagot ni Marco sabay baling kay Corina at syempre, kailangan makita ko ang pinakamagandang bride bago siya tuluyang maitali sa isang Valderrama. Lumingon si Valentin kay Corina, ang mga matay naniningkit. And who is this, Vita? Napatigil si Corina. Hindi niya kilala ang lalaking to, ngunit base sa tawag nito sa kanya, malapit to kay Vita. Siya si Marco. Maikling sagot ni Corina, pilit na hindi pinapakita ang kaba. Marco Javier, pagpapakilala ng lalaki, sabay abot ng kamay kay Valentin. Ang lalaking muntik ng pakasalan ni Vita noong nakarang taon, kung di lang siya pinagbawalan ni Tita Brenda. Isang matinding katahimikan ang namayani. Tumingin si Valentin kay Corina. Tila naghihintay ng paliwanag. Si Vita hindi nabanggit na meron siyang seryosong relasyon bago ang kasunduan ng mga Valderrama. Is that true, Vita? Malambig na tanong ni Valentin. Valentin, matagal na yon, wala na kaming komunikasyon. Mabilis na depensa ni Corina. Kahit ang totoo, wala siyang ideya sa lalim ng ugnayan ng dalawa. Ngumiti na nakakaloko si Marco. Wala na nga ba? Kaya ba nag-text ka sa akin isang buwan na miss mo na mga private dates natin? Hindi totoo yan. Halos pasigaw na sabi ni Corina. Tumayo si Valentin, ang kanyang presensya ay tila naging isang madilim na anino sa loob ng silid. Marco, I think it's time for you to leave. My fiancé and I have things to discuss. Sure, Valentin, but remember, bulong ni Marco habang dumadaan sa tabi ni Corina. Kilala ko ang bawat balat mo, Vita. Alam ko ang bawat lihim mo. Nang makaalis si Marco, naging parang yelo ang atmosfera sa pagitan ni na Valentin at Corina. Hindi nagsasalita si Valentin. Tinitingnan lang niya si Corina ng matagal bago humakbang papalapit. Bakit di mo sinabi? Tanong ni Valentin. Ang boses niya hindi galit, ngunit puno ng matinding pait at selos. Di ko akalaing babalik siya, Valentin. It's the past. Hindi na mahalaga yun. Sagot ni Corina. Ang kanyang puso'y nagdurugo dahil alam niyang wala siyang kinalaman sa lalaking yon. Pero kailangan niyang akuin ang kasalanan ni Vita. Ang nakaraan ay laging nagiging mahalaga kapag ito'y tinatago, sabi ni Valentin. I trusted you, Vita. I started to believe that you were different from the girl I first met, pero ngayon iniisip ko, sino kang haba talaga? Tumalikod si Valentin at naglakad palayo ng mansyon. Gusto niyang habulin Corina. Gusto niyang sumigaw at sabihin, hindi ako si Vita. Hindi ko siya kilala. Pero ang katotohanan ay siyang papatay sa kanilang relasyon.
Nang gabing yon habang umiiyak si Corina sa kanyang silid, nakatanggap siya ng isa pang text. Hindi mula kay Paolo kundi mula kay Marco. Meet me at the garden tonight, 11 p.m. Or else sasabihin ko kay Valentin ang tungkol sa narinig ko sa labas ng kwarto mo nung gabing tumakas ang tunay na Vita. Nanlumo si Corina. Hindi lang si Paolo ang may alam, si Marco. Ang lalaking akalain niya ay selos lang ang dala ay isa ring banta. Ang bitag ay unti-unti nang sumasara sa kanya. Isang desisyon na kailangan gawin ni Corina. Tatakas ba siya gaya ni Vita o haharapin niya ang dalawang lalaking to para sa pag-ibig niya kay Valentin? Kahit pangkapalit nito ang kanyang tuluyang pagkawasak? Hindi pumunta si Corina sa hardin para makipagkita kay Marco. Sa halip, binuhos niya ang oras sa pag-iwas sa gulo kahit patila hinahabol siya ng sarili niyang anino. Ngunit ang mas nakababahalay ang panlalamig ni Valentin. Simula nang lumitaw si Marco, tila may pader na muling nabuo sa pagitan nila. Isang umaga, imbes dalhin siya sa isang fancy restaurant o wedding planner, sinama siya ni Valentin sa isang outreach program ng Valderrama Foundation. Nagpunta sila sa isang maliit na komunidad sa labas ng lungsod. Isang lugar na malayo sa kilap ng mga chandelier at bango ng mamahaling pabango. Bakit tayo narito? Tanong ni Corina habang pinapanood ang mga tauhan ni Valentin na nagbababa ng mga sako ng bigas at mga kahon ng gamot. Gusto kong makita mo ang mundong labas sa mga imperial, sagot ni Valentin. Wala ang kanyang suit, suot lang niya isang puting t-shirt at maong, ngunit di nabawasan ang kanyang otoridad. Namangha si Corina. Nakita niya ang isang Valentin na hindi niya akalaing umiiral. Nakipaglaro to sa mga bata, nakinig sa hinaing ng matatanda at personal na nag-abot ng tulong sa isang pamilyang nasunugan. Walang kamera, walang media, puro at tapat ang bawat kilos nito. Alam mo ba, bulong ni Valentin habang nakaupo sila sa isang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Ang tatay ko'y nagsimula sa wala. Palagi niyang sinasabi sa akin ang yaman walang halaga kung dito nagagamit para sa mga taong walang boses. Kaya ayoko sa mga taong mapagpanggap, Vita, dahil ang mga taong peke walang puwang sa serbisyo publiko. Pero sa bawat salitang binitawan ni Valentin, tila may kutsilong sumaksak sa puso ni Corina. Dito niya na-realize Valentin was everything a girl like her would wish for. Siya'y mabuti, may paninindigan at may pusong para sa kapwa. Bakit kailangan sa gantong paraan ko siya makilala? Tanong ni Corina sa sarili. Nang matapos ang outreach, bago sila sumakay sa sasakyan, isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Hinawakan nito ang kamay ni Corina. Napakaganda mo, iha, at nakikita ko sa iyong mga mata na ikaw ay may busilak na kalooban. Alagaan mo si Valentin dahil bihirang lalaking kagaya niya, sabi ng matanda. Hindi nakasagot si Corina. Napayuko na lamang siya, nahihiya sa papuring hindi niya deserve. Sa loob ng sasakyan habang pabalik na sila sa mansyon, bumasag sa katahimikan si Valentin. Marco called me earlier. Nagmamakaawa siya na wag ko siyang ipa-blacklist sa business circle. Valentin, I don't care about him, Vita, but I care about what he said. Sinabi niyang may tinatago ka raw tungkol sa gabing tumakas ang tunay mong pagkatao. Seryosong sabi ni Valentin habang nakatingin ng diretso sa kalsada. Sinasabi niya na hindi ka na masaya sa kasal na ito o may mas malalim pa? Huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hinarap siya ni Valentin. I am giving you a chance. Magtapat ka sa akin at kahit gaano pa kasakit, pangakakuan kitang pakikinggan kita. Ito na sana ang pagkakataon. Ang dulo ng dila ni Corina handa nang sabihin ng lahat. Ang pangalan niyang Corina, ang pagtakas ni Vita at ang pait ng kanyang buhay bilang katulong. Ngunit naalala niya si Paolo. Naalala niyang banta sa kanyang buhay at ang kahiyan dinulot nito sa legacy ni Valentin kung lalabas ng mapapangasawa nito ay isang impostora. Wala siyang sinasabing totoo, Valentin. Desperado lang si Marco dahil ayaw ni Mommy sa kanya. Pagsisinungaling muli ni Corina habang ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog sa bawat salita. Tumitig ng matagal si Valentin sa kanya. Pagkatapos ay huminga to ng malalim at muli na pinaandar ang sasakyan. Okay, if that's what you say. Nang makarating sila sa mansyon, hindi na bumababa si Valentin. May kailangan pa akong asikasuhin sa opisina. Magpahinga ka na? Pagpasok ni Corina sa kanyang silid, bumuhos ang kanyang mga luha. Ang kanyang konsensya ay gising na. At bawat sandali na kasama niya si Valentin ay naging isang matamis na torture.
Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa dilim ng kanyang balkonahe. Mukhang nahihirapan ka na, pinsan. Nanlaki ang mga mata ni Corina. Mula sa anino ng kortina, lumabas sa isang lalaki na nakasuot ng wig at malaking jacket. Si Vita, ang totoong Vita Imperial. Halos mapatid ang hininga ni Corina nang makita ang figura sa dilim. Bulong niya ang boses ay puno ng halo-halong gulat at takot. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Lumabas si Vita mula sa anino ng kortina. Baka sa mukha nito ang pagod. Wala na ang kislap ng isang heredera. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo sa ilalim ng suot na wig at ang kanyang mga mata tila laging nakatingin sa likuran. Naghihintay ng humahabol sa kanya. Sa daan ang ginamit ko nung lumabas ako, matipid na sagot ni Vita. Naupo to sa gilid ng kama at tila uhaw na uminom ng tubig mula sa pitchel sa bedside table. Corina, kailangan ko ng tulong mo. Tulong? Napahawak si Corina sa kanyang sentido. Vita, munti ka na akong mabisto. Kala ko sapat na ang pag-ibig para mabuhay lang sa labas. Pero si Rico, nagsusugal pala siya. Inubos na lahat ng alahas na dala ko. Ngayon inahabol kami ng mga pinagkakautangan niya. Kailangan ko ng pera? Napaatras si Corina. Pera? Vita, akala ko ba gusto mo ng kalayaan? Ngayon babalik ka dahil lang sa pera? Wala akong choice, pagsusumamo ni Vita. At nakita ko mga balita, mukhang napaamo mo si Valentin. Nakita ko mga litrato niya sa dyaryo, you look like the perfect couple. Bakit di mo gamitin ang impluensya mo sa kanya para bigyan ako ng 1,000,000? Maliit na bagay lang yon sa isang balderrama. Napatawa ng mapait si Corina. 1,000,000? Yun din ang hinihingi ng blackmailer ko. At sa tingin mo ba ganun lang kadali yon? Valentin is not a fool, Vita. He values honesty. Bawat sentimong binibigay niya sa akin, tinatanong niya kung saan pupunta. Hindi ko siya pwedeng nakawan? Bakit? Nanliit ang mga mata ni Vita. Huwag mong sabihin, nahuhulog ka na sa kanya. Corina, tandaan mo ang usapan natin, ikaw ang substitute. Ako ang tunay na bride. Ako ang humaharap sa lahat ng panganib dito. Gante ni Corina. Ako ang humaharap sa galit ni Tita Brenda, sa pagdududa ni Valentin at sa takot na baka makulong ako dahil sa pakikipagsabuatan sa'yo at ngayon, sasabihin mong nahuhulog ako? Sinong hindi mahuhulog sa lalaking handang itaya ang lahat para sa'yo kahit di mo naman sa tunay na asawa? Natahimik ang silid. Ang tensyon sa pagitan ng magpinsan ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Kung ayaw mo akong tulungan, banta ni Vita. Lalabas ako rito at magpapakita kay Valentin. Sasabihin kong totoo at sisiguraduhin kong pareho tayong babagsak. Huwag mong gagawin yan, banta rin ni Corina bagamat ang kanyang puso nanginginig. Dahil sa oras na malaman ni Valentin ang totoo, wala ka rin makukuhang pera. Mas lalo kang mapapahamak. Biglang may kumatok sa pinto. Vita, sweetheart, are you still awake? I left my tablet in your room. Boses yon ni Valentin. Nataranta ang dalawa. Mabilis tinulak ni Corina si Vita sa loob ng walk-in closet. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay, bulong niya bago ayusin ang sarili at buksan ang pinto ng bahagya. Nakatayo doon si Valentin, nakasuot na ng pantulog pero ang mga mata nananatiling matalas. Are you okay? Parang may kausap ka. Nagre-rehearse lang ako ng vows ko. Pagsisinungaling ni Corina, pilit nang ngumingiti. Ayoko magmukhang tanga sa harap ng altar. Pumasok si Valentin at kinuha ang tablet sa lamesa. Ngunit bago to lumabas, tumigil to sa tapat ng closet. May amoy rito. Amoy na ibang pabango. Isang pamilyar na pabango na di mo na ginagamit itong mga nakarang araw. Tumigil ang mundo ni Corina. Yon ang paboritong pabango ni Vita na hindi niya na ginagamit para hindi siya mahalata. Baka dahil binuksan ko yung mga lumang maleta ko kanina? Mabilis na sagot ni Corina. Tumitig si Valentin sa kanya na matagal. Tila tinitimbang kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos hinawakan nito ang kanyang pisngi. Get some rest. Bukas kailangan natin pumunta sa West para sa final signatures. Wala nang atrasan to. Nang makaalis si Valentin, halos bumagsak si Corina sa sahig. Lumabas si Vita mula sa closet. May ngisi sa mga labi. He's good, Corina. Too good for a girl like you. Pero kailangan mo pa rin mamili, iligtas ako o panoorin ang sarili mong masira. Doon naramdaman ni Corina ang bigat ng kanyang krus.
Valentine was everything she wished for but the ghost of her past. Ang totoong Vita ay narito na para kunin ang kabayaran. Isang gabi bago ang kasal, hindi dinala ni Valentine si Corina sa isang mamahaling hotel o sa isang maingay na party. Sa halip, nagmaneho sila tungo sa isang burol sa Antipolo, isang pribadong lupain na pagmamayari ng mga Valderrama kung saan matatanaw ang kumukutitap na ilaw ng buong Maynila. Dito ako pumupunta kapag kailangan kong gumawa ng pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Simula ni Valentine habang nakatayo sila sa tabi ng sasakyan. Ang hangin ay malamig, humahalik sa balat, at ang katahimikan ay tila isang banal na saksi sa kanilang dalawa. Valentine, bakit mo ako dinala dito? Tanong ni Corina. Ang kanyang konsensya ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib, lalo na nga at alam niya, nasa loob pa rin ang kanyang silid si Vita, naghihintay ng pagkakataong maningil. Hinarap siya ni Valentine. Kinuha nito ang isang maliit na velvet box mula sa bulsa at binuksan yon. Isang antigong singsing na may malaking sapphire ang nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. This was my grandmother's. Sabi niya, bigay ko to sa babaeng pakakasalan ko hindi dahil sa kontrata, kundi dahil siya ang kukumpleto sa pagkatao ko. Seryosong sabi ni Valentine. Vita, nung una tayo nagkita, akala ko, hindi ko to mailalabas, but you changed everything. Ang kabutihan mo, ang pagiging simple mo sa kabila ng yaman, at ang paraan ng pagtingin mo sa akin, it made me fall in love for the first time. Sa bawat salitang binitawan ni Valentine, tila nadurog ang puso ni Corina. Ito na ang lalaking pangarap niya, ngunit ang pag-ibig nito ay nakalaan sa isang maskara. Valentine, makinig ka. Pagsisimula ni Corina, ang kanyang boses ay nanginginig na at puno ng luha. Hindi ako karapat-dapat sa singsing na to. Marami akong kasalanan sa'yo. Marami akong hindi nasabi. Alam ko, putol ni Valentine, na kinagulat ni Corina. Alam kong marami kang pinagdaraanan dahil sa mommy mo. Alam kong natatakot ka pero sa harap ng altar, bukas, iwan natin lahat ng takot. Magsimula tayo ng tapat. Hindi, Valentine, hindi lang yon. Sigaw ni Corina. Gusto niya nang isigaw ang totoo. Gusto niyang sabihin siya si Corina, ang pinsang katulong, ang impostora. Ang totoo ay eksaktong bubukas na ang kanyang mga labi para sa pag-amin na biglang tumunog ang phone ni Valentine. Mabilis na naging kilos nito dahil emergency line yon mula sa security ng mansyon ng mga imperial. Wait, sweetheart, sabi ni Valentine, sabay sagot sa tawag. Hello, what? Anong ibig mong sabing may nakapasok sa kwarto ni Vita? Nanlamig ang buong katawan ni Corina. Si Vita o baka si Paolo? Papunta na kami dyan. Seryosong sabi ni Valentine bago ibaba ang phone. Hinarap niya si Corina ng may halong pag-aalala at galit. Someone was caught sneaking into your room, Vita. Isang lalaking nagangalang Paolo at may kasama raw siyang babaeng kamukhang kamukha mo. Halos simatayin si Corina sa narinig. Nabisto na sila. Ang plano nila ni Vita ay gumuho na bago pa man sumikat ang araw ng kasal. Valentine, hayaan mong magpaliwanag ako. Pagsusumamo ni Corina habang mabilis silang sumasakay sa sasakyan. Bukas na tayo mag-usap, Vita, o kung sino ka man. Malamig na sabi ni Valentine habang mabilis na pinapaandar ang sasakyan. Ang tingin nito ay diretso sa kalsada at ang panga nito mahigpit na nakakuyom. Sa bilis ng takbo ng sasakyan, naramdaman ni Corina na ito na ang dulo. Ang pag-amin na sana'y magliligtas sa kanya, naging huli na. Ang gabi ng pag-ibig na uwi sa isang gabi ng paghuhukom. Habang papalapit sila sa mansyon, naidasal na lamang ni Corina. Panginoon, kahit anong mangyari, huwag mo lamang hayaang kamuhian ako ng lalaking to. Kahit mawala ang lahat, huwag lamang ang respeto niya. Ang umaga ng kasal ay hindi naging payapa. Sa halip na awit ng mga ibon, ang bumungad kay Corina ay ang tensyon sa loob ng mansyon. Kagabi, matapos ang mabilis na pag-uwi nila mula sa Antipolo, nagawa pang makatakas ni Vita at Paolo bago sila tuluyang mahuli ni Valentine. Ngunit ang pinsalang naiwan ay hindi na mabubura pa. Ayusin mong mukha mo, Vita, singal ni Brenda habang pinupuwersa ang mga tapag-ayos sa higpitan ng pagkakakorset sa gown ni Corina. Hindi ko alam kung anong kaguluhan ang nangyari kagabi pero sinisiguro ko sa'yo, walang sisira sa kasal na to. Ang yaman ng mga Valderrama ang tanging makapagliligtas sa atin. Tumingin si Corina sa salamin. Ang suot niyang puting gown gawa sa pinakamahal na lace at kristal. Ngunit pakiramdam niya isa tong shroud o telon para sa kanyang libing.
Wala siyang balita kay Valentin mula nang iwan siya nito sa tapat ng pinto kagabi nang walang kibo. Sa kabilang dako ang katedral ay puno ng mga bisita. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagbabantay sa bawat galaw ng mga elite. Nang huminto ang bridal car sa tapat ng simbahan, nanginginig ang mga tuhod ni Corina. Ito na ba ang huling hakbang ng aking kasinungalingan? Tanong niya sa sarili. Nagsimulang tumugtog ang bridal march. Bumukas sa malaking pinto ng simbahan at doon sa dulo ng altar nakatayo si Valentin. Napakakisig nito sa kanyang black tuxedo. Ngunit ang mukha nito ay parang pader na bato. Walang emosyon, walang ingiti. Sa bawat hakbang ni Corina sa mahabang aisle, tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Napansin niya sa gilid ng kanyang mga mata ang isang figurang nakatago sa likod ng isang poste, si Paulo. May hawak na folder at sa kabilang bahagi na nakasuot ng belo na hindi makilala, tila naghihintay ng tamang sandali para sumabog. Nang makarating siya sa harap, kinuha ni Valentin ang kanyang kamay. Ang lamig ng palad nito ay nagpadaloy ng kaba sa buong katawan ni Corina. "You look beautiful," bulong ni Valentin, ngunit ang boses nito ay walang buhay. "Ready for the show?" Nagsimula ang seremonya. Bawat salita ng pari ay tila hatol sa kanyang konsensya, hanggang sa dumating bahaging kinatatakutan ng lahat. Kung sino mang may sapat na dahilan para hindi tuloy ang kasal na to, magsalita ngayon o habang buhay na manahimik. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Inasahan ni Corina na tatayo si Paulo o si Vita, ngunit bago pa man may kumilos mula sa mga bisita, si Valentin mismo ang bumitaw sa kamay ni Corina. Humarap si Valentin sa mga bisita, pagkatapos ay sa pari. "I have something to say." Kinuha ni Valentin ang isang projector remote at pinindot ito. Ang malaking screen sa gilid ng altar na dapat magpapakita ng kanilang love story ay nagpakita ng isang video. Ang video ng pag-uusap ni Corina at Paulo sa bodega at ang pagpasok ni Vita sa mansyon. "Ang babaeng nasa harap ko ngayon," malakas na pahayag ni Valentin na umalingaw-ngaw sa buong katedral, ay hindi si Vita Imperial. Siya ay si Corina, ang pinsan na itinago at minaltrato ng pamilyang ito. Isang impostora na pumasok sa aking buhay sa ilalim ng malaking kasinungalingan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Napasinghap si Brenda at halos simatayan sa kahihiyan. Si Corina ay napayoko, ang mga luha, mabilis na pumatak sa kanyang mamahaling gown. "Valentin, son," hikbi ni Corina. "Sorry." Tinitigan siya ni Valentin ng matindi. "Sorry. Pinaniwala mo ako, Corina. Pinamahal mo ako sa isang taong hindi naman pala umiiral. Akala ko natagpuan ko na ang katapatan sa gitna ng plastic na mundong to. Pero mas peke ka pa pala sa lahat ng nakilala ko." Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumayo si Paulo at sumigaw. "May ebidensya pa ako. Binayaran niya ako para manahimik." Ngunit bago pa makalapit si Paulo, hinarang na siya ng security ni Valentin. Ang eksena naging isang malaking iskandalo. Hindi na kinaya ni Corina. Tinaas niya ang kanyang gown at tumakbo palabas ng simbahan, palayo sa mapanghusgang mata ng mga tao at palayo sa lalaking sadyang minahal niya, ngunit tuluyan niya nang nawala. Tumakbo si Corina sa gitna ng ulan, suot ang mabigat at basang bridal gown. Bawat takbang niya palayo sa simbahan ay tila ba pagtaka sa isang pangarap na nauwi sa abo. Ang bawat bosina ng sasakyan at tingin ng mga tao sa kalsada tila mga latay ng kanyang pagkatao. Siya ang impostora. Siya ang magnanakaw ng pag-ibig. Samantala sa loob ng katedral, tila tumigil ang mundo. Nakatayo pa rin si Valentin sa lugar. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang pinapanood ang nagkakagulong mga bisita. "Valentin, iho, niloko rin kami ng batang yan?" sigaw ni Brenda. Pilit na lumalapit sa bilyonaryo para isalba ang sarili. "Hindi namin alam na ganon katuso si Corina. Ginamit niyang pagkakataon para akitin ka." "Tumahimik ka, Brenda." Ang boses ni Valentin hindi malakas pero sapat na para patahimikin ang buong simbahan. Lumingon si Valentin sa security na may hawak kay Paulo. "Dalhin niyo rito mga dokumentong hawak ninyo." Nanginginig na iniabot ni Paulo ang folder. Sa loob nito, hindi lang ang mga usapan ni Corina at Paulo. Nandun din ang mga lihim na bank accounts ni Brenda kung saan ito nililipat ang pera para ng mga imperial at ang mga ebidensya ng pang-aabuso nito kay Corina sa loob ng maraming taon.
Mga litrato ng mga pasa at sugat na tinamo ng dalaga habang nagsisilbing katulong. Lalong naging matalas ang tingin ni Valentin kay Brenda. Akala mo ba ngayon ko lang nalaman lahat? Nalaman ko ang totoo 3 araw nang nakakalipas. Inantay ko lang ang araw na to para makita ng lahat kung anong klaseng halimaw ka. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Brenda. Nahanap ko si Vita kagabi bago pa siya makalabas ng lungsod. Pagpapatuloy ni Valentin. Pinagtapat niya sa akin ang lahat. Kung paano mo siya ibinenta sa akin para pambayad sa utang mo sa sugal. At kung paano niyo ginawang binanggo si Corina sa sarili niyang pamamahay. Lumingon si Valentin sa mga bisita. Ang kanyang boses puno ng pait. Pinahiya ko si Corina kanina dahil gusto kong makita ko sinong tatayo para sa kanya. At sa kasamaang palad wala ni isa sa inyo, ang kanyang pamilya ang gumawa noon. Mas pinili niyong itapon siya sa apoy para iligtas ang inyong mga pangalan. Kinuha ni Valentin ang mikropono sa podium. Ang kasal na ito hindi matutuloy dahil hindi si Vita Imperial ang mahal ko. Ang mahal ko ay ang babaeng tumakbo palabas ng simbahang to. Ang babaeng kahit sa gitna ng kasinungalingan ay nagpakita sa akin ng tunay na pagkalinga. Hindi na hinintay ni Valentin ang reaksyon ng mga tao. Hinubad niya ang kanyang tuksido at mabilis na tumakbo palabas ng simbahan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharuruto sa gitna ng malakas na ulan. Sa kabilang dako, narating ni Corina ang isang maliit na parke kung saan siya madalas magtago ng bata pa siya. Nakaupo siya sa isang bench, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Wala na siyang luha. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pagod. Bakit ka tumakbo? Isang pamilyar na boses ang nagpalingon sa kanya. Nakatayo doon si Valentin, basang-basa rin. Hawak ang isang payong na hindi na rin gaanong nakakatulong sa lakas ng hangin. Valentin, bakit ka naririto? Ipapapulis mo na ba ako? Hikbi ni Corina. Binitawan ni Valentin ang payong at lumuhod sa harapan niya. Binaliwala ang putik sa kanyang mamahaling pantalon. Hinawakan niya ang kamay ni Corina. Hinahanap ko ang asawa ko, bulong ni Valentin. Pero hindi ako si Vita. Alam ko. At salamat sa Diyos dahil hindi ikaw siya, sabi ni Valentin habang pinupunasan ang basa sa mukha ni Corina. Corina, pangalan mo palang masarap na sa pandinig. Patawarin mo ko kung kailangan ko pang gawin ang eksenang yun sa simbahan. Gusto kong malinis ang pangalan mo at ipakita sa lahat na ikaw ang biktima rito, hindi ang kriminal. Napatulala si Corina. Ibig mong sabihin, alam mo na? Lahat. Mula sa nunal mo sa balikat hanggang sa pagluluto mo sa kusina, ang mahal ko ay ang babaeng nakatayo sa harapan ko ngayon. Kahit ano pang itawag sa kanya ng mundo, niyakap ng mahigpit ni Valentin si Corina sa gitna ng ulan. Sa sandaling iyon, lahat ng pait, lahat ng takot, lahat ng kasinungalingan ay tinangay na ng agos. Hindi hinayaan ni Valentin na magtagal ang dilim sa buhay ni Corina. Matapos sa madamdaming tagpo sa parke, dinala niya ang dalaga sa isa sa kanyang mga private estate. Isang mansong mas payapa, malayo sa mga banta ng media at sa lason ng mga imperial. Ngunit habang nagpapahinga si Corina, ang kabilang panig ni Valentin ay nagsimulang kumilos. Hindi siya tatawaging bilyonaryong walang puso sa mundo ng negosyo kung wala siyang pangil. Gusto ko silang lahat sa presinto bago pa sumikat ang araw. Utos ni Valentin sa kanyang head of security habang nakatanaw sa malawak na hardin. Si Brenda Imperial, si Paolo at ang lahat na nakipagsabuatan sa kanila. Sa mansyon ng mga Imperial, nagahari ang gulo. Pilit na nag-iempake si Brenda ng mga alahas at pera. Balak tumakas bago pa man dumating ang mga otoridad. Hindi to pwedeng mangyari. Akin ang mansong ito. Akin ang lahat. Sigaw ni Brenda sa gitna ng kanyang hysterical na pag-iyak. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, hinarang na siya ng mga pulis kasama ng abogado ni Valentin. Miss Brenda Imperial, you are under arrest for estafa, physical injuries, and human trafficking related to the maltreatment of Corina Imperial. Seryosong pahayag ng opisyal. Wala kayong ebidensya, pagtanggi ni Brenda. Ngunit, lumabas mula sa aninong isang babaeng kanina pa umiiyak, si Vita. Binigay ko na sa kanila ang lahat, Mommy. Ang mga record ng utang mo, ang mga video kung paano mo sinasaktan si Corina, lahat. Ayoko nang magtago. Ayoko nang maging bahagi ng kadiliman mo.
Sa kabilang dako, nahuli rin si Pablo habang sinusubukan i-blackmail ang isa pang negosyante gamit ang parehong modus. Walang kawala ang mga taong naging anay sa buhay ni Corina. Kinabukasan, nagising si Corina na maayos na ang pakiramdam. Pagbababa niya ng sala, nakita niya si Valentina nagbabasa ng dyaryo. Ang headline, Imperial Family Scandal, The Fall of a Stepmother. Tapos na ang lahat, Corina. Bungad ni Valentin nang maramdaman niya ang presensya ng dalaga. Lumapit ito at tinawakan ang kanyang mga kamay. Brenda is behind bars. Corina, bungad ni Valentin. Si Vita naman ay nasa isang rehabilitation facility para tulungan siyang makabangon mula sa trauma at sa maling landas na pinasok niya. Valentin, bakit mo ginagawa lahat ng to? Tanong ni Corina. Hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Dahil ninakawan ka nila ng buhay, Corina. Ninakawan ka nila ng pangalan at ng dignidad. Sagot ni Valentin, ang boses ay puno ng pagsinta. Pinapangako ko sa iyo sa Antipolo na magiging kalasag mo ko at ang isang Villarama hindi napapako sa pangako. Tumingin si Corina sa bintana. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag ngayon. Ano ang sasabihin ng mga tao? Ngumiti si Valentin. Unang ngiti na nakita ni Corina na walang halong lungkot. Hayaan mo silang magsalita. Pagkatapos ng lahat ng ito, wala na akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Ang mahalagay ang katotohanan na ikaw ang babae na gusto kong makasama sa bawat pagising ko. Hinila siya ni Valentin para sa isang mahigpit na yakap. Ngunit sa likod ng kanilang katahimikan, alam ni Valentin na may isa pang bagay na kailangan ayusin. Ang pagbabalik ng lahat ng pag-aari na ninakaw ni Brenda mula sa tunay na pamilya ni Corina. Lumipas ang 6 na buwan, ang ingay ng iskandalong yumanik sa alta sosyedad ay humupa na. Pinalitan ng mga kwento ng inspirasyon at pagbabago. Ang mansong imperial na dati ay tila isang madilim na kulungan para kay Corina ay sumailalim sa isang malawakang renovasyon. Wala nang mabibigat na kortina at madidilim na sulok. Pinalitan to ng malalaking bintana na hinahayaan ng sikat ng araw na pumasok sa bawat silid. Sa tulong ng mga legal na hakbang ni Valentin, nabawi ni Corina ang kanyang tunay na mana. Ang lahat ng pag-aari na kinuha ni Brenda sa pamamagitan ng panlilinlang ay naibalik sa kanya. Ngunit di ginamit ni Corina ang yaman para sa luho. Ginawa niyang isang foundation na bahagi ng kanyang ari-arian para sa mga kabataang biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan. Isang hapon, binisita ni Corina si Vita sa isang tahimik na probinsya kung saan nagpa siyang mamuhay ng payak pagkatapos ng kanyang rehabilitasyon. Salamat sa pagpunta, Corina. Bungad ni Vita habang nagdidilig ng mga halaman. Mas malusog na ang itsura nito at wala nang kaba sa mga mata. At salamat sa hindi pagpapakulong sa akin. Magpinsan tayo, Vita. Alam kong biktima ka rin ng maling pagpapalaki ni Tita Brenda, sagot ni Corina. Ang mahalaga, malaya ka na sa anino niya. At ikaw, mukhang nahanap mo ng tunay na liwanag. Nakangiting biro ni Vita. Sabay tingin sa isang itim na sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang bakod. Lumabas doon si Valentin. Hindi na to ang malamig at nakakatakot na bilyonaryo. May dala tong bouquet ng mga sariwang peonies, ang bulaklak na pinili ni Corina nung nagpapanggap pa siya. Ready to go, Miss Valderrama to be? Tanong ni Valentin nang makalapit. Lagi naman, sagot ni Corina. Sa pagkakataong to ang kanilang kasal ay hindi isang kasunduan. Walang mga kamera ng media, walang mga plastic ng ide mula sa mga business partners at higit sa lahat, walang kasinungalingan. Ginanap ang seremonya sa maliit na kapilya sa Antipolo, ang lugar kung saan unang pinagtapat ni Valentin ang kanyang nararamdaman. Nakatayo si Corina sa pintuan ng kapilya, suot ng isang simpleng puting gown na siya mismong nagdisenyo. Hindi na siya natatakot. Hindi niya na kailangan magtago sa likod ng makeup o mag-isip kung tama ba ang kanyang kilos. Habang naglalakad siya sa aisle, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Valentin. Nakita ni Corina ang luhang nagniningning sa mga mata ng lalaki. Isang patunay na ang minahal nito ay hindi ang muka ni Vita Imperial, kung hindi ang kaluluwa ni Corina na naglakas loob na magmahal sa gitna ng panganib. I, Valentin Valderrama, take you, Corina Imperial, not as a contract,
but as my life's greatest truth. Panata ni Valentin habang sinusuot ang sapphire ring sa daliri ni Corina. I, Corina Imperial, take you, Valentin, as my sanctuary and my home. Salamat sa pagkakita sa akin nung tingin ko sa sarili ko invisible. Tugon ni Corina sa gitna ng masayang pag-iyak. Nang ipahayag ng pari na sila'y mag-asawa na, isang masigabong palakpakan ang pumuno sa kapilya. Ang halik na pinagsaluhan nila ay hindi na halik na isang impostora at ng isang estranghero. Ito'y halik ng dalawang taong nahanap ang isa't isa sa gitna ng mapanlinlang na mundo. Sa huling gabi ng kanilang honeymoon sa isang tahimik na isla, habang nakahiga sila sa buhanginan at nakatingin sa mga bituin, na itanong ni Corina, Valentin, kailan mo ba talaga nalaman na hindi ako si Vita? Hinalikan ni Valentin ang kanyang noo. Nung gabi sa yate, ang tunay na Vita hindi titingin sa bituin ng may ganong klaseng paghanga. At nung hinaplos ko ang nunal mo sa balikat, naramdaman ko ang panginginig mo. Di dahil sa takot na mabisto, kundi dahil sa takot na baka hindi kita mahalin kung sino ka talaga. Niyakap na mahigpit ni Corina ang kanyang asawa. Natatakot pa rin ako na baka panaginip lang to. Kung panaginip man to, hindi na kita papagisingin, bulong ni Valentin. Sa wakas, ang kilig na hinahanap ni Corina ay nauwi sa isang katotohanan na higit pa sa anumang material na yaman. Ang katotohanan na ang pag-ibig ay hindi nakikita sa mukha, kundi sa tibok ng isang tapat na puso. 2 taon ang mabilis na lumipas. Sa malawak na garden ng mga Villarama, hindi na lungkot o takot ang namamayani, kung hindi, ang masiglang tawanan ng mga bata. Dinaraos sa 2nd anibersaryo ng Corina's Haven, ang foundation ay tinayo ni Corina para sa mga kabataang nawalan ng direksyon at boses sa buhay. Nakatayo si Corina sa balkonahe. Pinagmamasdan ng asawa na si Valentin habang kargang kilalang 6 na buwang gulang na sanggol na si Esperanza. Ang pangalan ng bata hango sa salitang pag-asa, isang paalala na mula sa guho ng kasinungalingan ay may umusbong na magandang simula. Masyado kang malalim mag-isip, sweetheart, bulong ni Valentin na di niya napansing nakalapit na pala sa kanyang likuran. Pinatong ng lalaki ang baba nito sa kanyang balikat. Isang kilos na nooy nagpapakaba sa kanya pero ngayon nagbibigay sa kanya ng pinakamatibay na seguridad. Iniisip ko lang kung gaano kalayo nang narating natin. Nakangising sagot ni Corina. Dati ang tanging pangarap ko lang ay ang makakain ng di sinisigawan ni Tita Brenda. Ngayon pakiramdam ko sobra-sobrang biyayang hawak ko. Kamakailan lang nakatanggap si Corina ng sulat mula kay Vita. Namumuhay na to ng tahimik sa probinsya at nagtuturo na sa isang maliit na daycare. Bagamat hindi na sila kasing lapit ng dati, meron na silang respeto sa isa't isa. Isang pagpapatawad na hindi pinilit kundi hinog ng panahon. Si Brenda naman ay nanatili sa loob ng piitan. Unti-unting pinagsisisihan ang mga desisyon na naglayo sa kanya sa tanging pamilyang meron siya. Hinarap ni Valentin si Corina, ang kanyang mga mata puno ng paghanga. Hindi mo lang nakuha ang buhay na narapat sa iyo, Corina. Binigyan mo rin ako ng buhay na hindi ko akalaing mahahanap ko sa mundo ng mga kontrata at pirmahan. You taught me that the most expensive thing in the world isn't gold or stocks, it's the truth. Muli, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na salyado ng katapatan. Wala na ang takot, wala na ang maskara. Si Corina hindi na kailangan magpanggap na si Vita para mahalin. Mahal siya dahil siya si Corina, ang babaeng may tapang na harapin ang pagkakamali at ang pusong handang magpatawad. Habang papalubog ang araw sa abot tanaw, alam nilang dalawa na anuman ang hamon na dumating, hanggat ang pundasyon ng kanilang pagsasama ay ang katotohanan, hindi na sila muling maliligaw.